sa gabing puno ng ilaw at kasuotan. Alam mo bang may kasaysayang nakatago sa dilim? Isang selebrasyon na ginamit ng mga pagano para kausapin ang mga kaluluwa ng patay. Ito ang Halloween. Pero hindi mo pa alam ang totoong kwento nito. Tayo na't alamin kung ano ang nasa likod ng Halloween o undas. Alam mo ba na ang Halloween at undas na kinagisnan ng marami ay hindi pala galing sa ating bansa o sa relihiyon, kundi sa mga sinaunang pagano na sumasamba sa mga espiritu at Diyos-Diyosan? Sa video na ito, alamin natin ang totoong pinagmulan ng Halloween at kung bakit dapat natin itong pag-isipan bago makisama sa pagdiriwang nito. Bago pa man dumating ang Kristyanismo, may isang grupo ng mga sinaunang tao sa Europa na tinatawag na Celtic Pagans. Sila ang nagpasimula ng kapistahan na tinatawag na Samhain tuwing ika-31 ng Oktubre. Naniniwala sila na sa gabing ito, bumabalik ang mga espiritu ng mga patay sa mundo ng mga buhay. Kaya nagsusuot sila ng maskara at kakaibang kasuotan upang hindi sila makilala ng mga masasamang espiritu. Nagsusunog din sila ng malalaking apoy at nag-aalay ng pagkain para sa mga kaluluwa. Nang lumaganap ang Kristyanismo, sinubukan ng simbahan na palitan ang paganong samhain ng All Saints Day sa Nobyembre 1. Kaya tinawag ang gabi bago nito na All Hallows Eve o ngayon Halloween. Sa Pilipinas naman, dinala ng mga Espanyol ang All Saints Day at All Souls Day na naging undas. Ang mga Espanyol ay dumating sa Pilipinas noong 1521 sa pamamagitan ni Ferdinand Magellan at tuluyang sinakop ang bansa noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Kasabay ng pananakop nila, dinala nila ang relihiyong Katolisismo at lahat ng mga kaugnay itong kapistahan at tradisyon, kabilang na ang All Saints Day, Todos los Santos, at All Souls Day, Araw ng mga Kaluluwa. Kailan dinala ang tradisyong undas sa Pilipinas, kalagitnaan ng ika-15 siglo nang maitatag na ang mga simbahan at misyonaryo sa Pilipinas. Ipinakilala ng mga Espanyol ang mga kapistahan ng simbahan, gaya ng Pasko, Mahal na Araw, at Undas. Ang Undas o Todos los Santos ay nagsimula ng ipagdiwang ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol upang turuan manalangin para sa mga kaluluwa ng yumao. Ang All Saints Day, Nobyembre 1, at All Souls Day, Nobyembre 2, ay itinaguyod ng simbahang Katoliko noong ika-8 hanggang ika-10 siglo sa Europa. Pagdating ng ika-16 na siglo, dala ito ng mga Espanyol na misyonero bilang bahagi ng kanilang Christianization mission sa mga bansang sinakop. Kaya nang dumating sila sa Pilipinas, isinabay nila ito sa pagpapalaganap ng Katolisismo. Paano naging undas sa kultura ng Pilipino? Ang salitang undas ay nagmula sa salitang Espanyol na honrar, to honor, o sa Todos los Santos. Sa paglipas ng panahon, naging lokal na version ito ng All Saints at All Souls Day. Ginawa ng mga Pilipino itong araw ng pagdalaw sa sementeryo, pag-aalay ng bulaklak at kandila, at paghahanda ng pagkain. Mga gawaing kahawig ng paganong kaugalian ng mga Celt sa Europa noong unang panahon. Taon, panahon, pangyayari, detalye. 1521, pagdating ni Magellan. Kauna-unahang kontak ng mga Espanyol sa Pilipinas. 1565 formal na pananakop. Nagsimula ang Kristyanisasyon ng bansa. 1510 taon. 16 na siglo. Pagpapalaganap ng Katolisismo. Itinatag ang mga simbahan. Ipinakilala ang mga pista at ritual. Late 15 siglo, dinala ang All Saints Day at All Souls Day. Naging bahagi ng kulturang Pilipino bilang undas, mahagang paalala.
Ang undas na nakasanayan nating ipagdiwang ay hindi orihinal na kaugaliang Pilipino, kundi impluensya ng mga Espanyol na nag-ugat pa sa mga pagano sa katolikong tradisyon sa Europa. Sa pananaw ng Islam o ng mga naniniwala sa purong monoteismo, tanging si Allah o ang tunay na Diyos lamang ang dapat sambahin at alalahanin, hindi sa pamamagitan ng mga ritual na walang batayan sa kanyang katuruan. Pangwakas, aral. Sa Islam, malinaw, sinuman ang gumaya sa isang grupo, siya ay kabilang sa kanila. Hadith, Abu Dawud 4031. Ang pagdiriwang ng Halloween ay may halong pamahiin, okultismo at shirk, kaya dapat nating layuan ito at palitan ng pag-aalala sa Allah, pagdarasal, at paggawa ng kabutihan para sa mga pumanaw. Tandaan, hindi kailangang makisama sa mga ritual ng mundo para mapanatiling buhay ang alaala ng mga mahal natin sa buhay. Ang pananampalataya at mabuting gawa ang tunay na kandilang nagbibigay liwanag sa kaluluwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.